3J Stories present. Nararamdaman kong nanlalabo ang aking paningin habang pinipigil ko ang pagagos ng aking luha. Matapos kong gawin ang bagay na nagpasaya sa akin, pakiramdam ko ay napalaya ko na ang sarili ko mula sa tanikalang matagal ng gumagapos sa akin. Sa wakas, natagpuan ko ang susi upang palayain ang sarili ko mula sa mga kadena na mahigpit na nakayakap sa akin. At ngayon, kaya ko nang bigkasin ang mga salitang, malaya na ako. Nakaposas ang aking mga kamay habang mahigpit akong hawak ng dalawang pulis sa magkabilang panig. Ramdam ko ang hapti ng kanilang mahigpit na paghawak, lalo na nang makita ko ang mga matang galit na nakatingin sa akin. Balot ng dugo ang aking kasuotan habang dinadala nila ako sa kulungan. Tahimik kaming naglakad patungo sa kulungang hindi pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung anong uri ng lugar ang nasa loob nito. Anong lugar po ito, kuya? Tanong ko. Saglit kaming natigilan. Nagtinginan ng dalawang pulis bago sila natawan, ngunit agad ding naging seryoso ang isa sa kanila. Ito ang lugar na ayaw mong panaginipan dahil ito ay para sa mga makasalanan. Bata ka pa, bakit mo nagawa yon? Ang lugar na ayaw kong panaginipan, saglit akong natigilan. Naalala ko ang lugar kung saan ako lumaki, ang bangungot na ayaw ko ng balikan. Wala nang mas sasahol pa sa lugar na iyon, pero pakiramdam ko, mamahalin ko ang lugar na ito. Mapait akong ngumiti. Pagsisisihan mo ang ginawa mo, Loki, tama? Pagsisisi? Ang pagsisisi ko lang ay ang mabuhay kasama sila. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Sagot ko habang nakatitig sa kawalan hanggang sa hindi ko na malayang nasa loob na pala kami ng kulungan. Doon, nakita ko ang aking kuya at ate, nakaupo at naghihintay sa akin. Kuya, malaya na ako. Masaya kong sabi habang tuluyan nang bumagsak ang aking luha. Bakit mo pinatay ang mga magulang natin? Sigaw ng ate ko nang makalapit ako sa kanila habang mahigpit pa rin akong hawak ng mga pulis. Mali ba yung nagawa ko? Inosente kong tanong. Masaya ako dahil sa wakas, nakalaya na ako mula sa kanila. Ngumiti ako habang nakatingin sa kanila. Pinatay mo sila, Loki. Hindi ba iyon mali? Sabay nilang sigaw sa akin na para bang ako lang ang may kasalanan. Paano mo nagawang patayin ang mga magulang natin? Isa kang halimaw, Loki. Halimaw si Loki, bulong ko sa sarili. Ako ba isang halimaw? Napangiti ako na maalala ko ang gabing pinatay ko sila. Nagluluto ako ng kape para kay Papa. Inabot ko yon sa kanya ng may ngiti habang nanonood siya ng TV sa sala. Inaasahan kong makatanggap ako ng papuri mula sa kanya. Ngunit, putangina, gusto mo ba akong lasunin, Loki? Mabilis niyang binuga ang kape mula sa tasa at isinabo yon sa mukha ko. Hindi po, Papa. Tinimpla ko po yan para sa inyo. Nginitian ko siya kahit nagsimula ng tumulo ang luha ko. Pero agad akong napasigaw sa sakit nang ibuhos niya sa akin ang mainit na kape mula sa tasa. Mabilis akong tumakbo papunta sa itaas at tumingin sa salamin. Kitang-kita ko ang pamumula ng buong mukha ko at ang pagkalapnos nito dahil sa mainit na kape. Buong gabi akong umiyak at natigil lang nang tawagin ako ni Mama. Loki, tumigil ka na sa kakaiyak mo. Tulungan mo ako sa kusina. Darating na bukas ang mga kapatid mo. Malamig ang boses niya. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pinaputol niya sa akin ang mga gulay na lulutuin niya. Pinilit kong gawin ito ng maayos, pero nabigo ako. Hindi ko nagawa ng tama ang ipinapagawa niya, kaya't nanginig na lang ako sa kaba at hindi ko siya matignan. Bago pa man siya makalapit sa akin, nanginginig na ang kamay ko. Sorry po, Mama. Hindi ko po sinasadya. Yak ko, pero alam kong hindi iyon makakapigil sa gagawin niya sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na walang puwedeng maging mali sa ipinagagawa ko? Galit niyang sabi, sabay saksak sa akin ng kutsilyo. 5 beses niya akong sinaksak. Ramdam ko ang sakit at ang dugong dumadoy mula sa tagiliran ko. Umiyak akong tumakbo papunta sa taas at muling tumingin sa salamin. Kitang-kita ko ang sarili kong umiiyak sa salamin. Sunog ang mukha ko at puno ng peklat dahil kay Papa. Ang buong katawan ko naman ay punong-puno ng sugat dahil kay Mama. Habang kumakain kami, masaya silang nag-usap tungkol sa pag-uwi ng mga kapatid ko mula sa ibang bansa. Ako lang ang tahimik. Maya-maya bigla silang bumagsak at nawala ng malay. Noon ko lang napagtanto na nilagyan ko pala ng pampatulog ang ininom nilang tubig. Bago pa sila magising, agad ko silang itinali. Anong ginagawa mo, Loki? Baliw ka na ba? Pakawalan mo ako, sigaw ni Papa. Tumawa lang ako at lumapit sa kanya, may hawak na bagong kulong heater. Noong mga nakarang taon, lagi mo akong sinasabuyan ng mainit na tubig tuwing hindi mo nagustuhan ng kape ko. Di ba, Papa? Mapait kong sabi. Dahan-dahan kong ibinuhos ang kumukulong tubig sa kanyang mukha.
Tanging sigaw niya lang ang narinig ko, musika sa pandinig ko. Kitang-kita ko ang paghihirap niya. Masakit ba, papa? Naranasan mo rin ang nararanasan ko tuwing sinusunog mo ako ng tubig. Ngumiti ako at kinuha ang isang tasa ng kape. Pinilit kong ipainom ito sa kanya. Masarap ang kape mo, papa. Katulad ng dati. Sigurado akong magugustuhan mo yan. Nagumpisang bumula ang bibig niya hanggang sa binawian siya ng buhay. Natawa ako ng malakas at ibinaling ang tingin ko kay mama na nanginginig sa takot. Ako na ngayon ang may hawak ng kutsilyong madalas niyang gamitin sa akin tuwing nagkakamali ako. Mama, may nagagawa akong mali. Humakbang ako palapit sa kanya. Pero ako naman ang mananakit sa iyo ngayon. Sinaksak ko siya gamit ang parehong kutsilyong ginagamit niya sa akin. Tumilamsik ang dugo sa aking katawan habang mas lalong lumakas ang aking halakak hanggang sa binawian siya ng buhay. Matapos kong sabihin sa kanila ang lahat, walang ni isa ang nakaimik. Nagulat sila, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Bago ako naging halimaw, minsan akong naging anghel. Sabi ko habang tumutulo ang aking luha, nakatitig sa kanila. Diyan.